Hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. At ako'y binabati ko po kayo ng Merry Christmas. God is good. Napaka halaga yung araw na to sa atin lahat dahil itong ay kapanganakan ni Hesus Kristo. At maraming salamat at ako'y napagbigyan ng pagkakataon na upang magpahayag ng salita ng Diyos. Ang ating teksto ngayon ay John, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 14. Ako po, pasensya na po kayo, ako'y kinakabahan dahil napakatagal na pong ako'y hindi nagsasalita sa harapan dahil 18 years po ako sa ibang bansa. Yun nga yung sabi ni Pastor, binihag po ako ng taga San Juan de Mata. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya. Sangkatauhan nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi sa kadiliman. Alam niyo po, napakadakila tayo dahil po ang Diyos napakabuti niya. Dahil po, ang Pasko, isinilang siya sa sabsaban. Dahil po, nagsakripisyo siya. Hindi siya magandang lugar para sa kanya dahil po siya yung tagapagligtas natin. Tama po ba? Hindi po natin narinig na nag-complain dahil napaka rumi yung kanyang panganakan. Pero lahat ng mga kahilingan natin ay binibigay niya sa lahat ng mga problema na hinihiling natin sa kanya ay binibigyan niya ng katugunan. Dito sa teksto na ito, ay nagpapaalala sa atin ng Christmas ay ang pagbibigayan, pagmamahalan. Sana ma-realize natin na ang diwa ng Pasko ay ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Imagine, iniwan niya ang kalagayan ito upang maging tao. Isinilang sa pinakamahamak na lugar. Yun nga yung sinasabi kong sabsaban. Kainan ng mga hayop dahil walang tumanggap sa kanila. Noong time na siya ay ipinanganak. Namatay sa cross para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Pero tandaan natin, hindi siya nanatiling patay. Dahil sa pangatlong araw, siya ay nabuhay. Kung paniniwalaan natin, ito, ng totoo, ay maliligtas tayo. Diba? Napakaganda po yung salita na si Kristo, nabuhay siya, pinanganak siya para sa atin. Na pumunta siya sa atin. Kaya nga, He came to bless. Yung paniniwala po natin na si Kristo ay tagapagligtas bilang isang Kristiyano,
ay napakahalaga. Kasi minsan, hindi ko naman po, sinasabi na ang mga iba na yung Biblia, bakit ako naniniwala ay gawa ng tao? Di ba? Pero yung Biblia, naglalaan patungkol kay Jesucristo. Nandito po lahat. Nandito po lahat yung kanyang istorya ng kanyang buhay. Bakit po magbigay po ako ng example? Yung damit po, yung suot natin, naniniwala po tayo na matatakpan po tayo na hindi makita yung katawan natin. Ganun po yung paniniwala po natin sa Panginoong Jesucristo, na siya po ay tunay na Diyos. Ang Pasko napakahalaga po sa buhay natin. Dahil po dito, nag-aano po tayo ng pagmamahal sa bawat isa, sa mga pamilya natin. Alam nyo, mga kapatid, napakahalaga ang diwa ng Pasko sa atin. Dahil po, nagsasabi po na ang Diyos ay ililigtas niya tayo. Ililigtas po niya tayo. Basta po naniniwala po tayo na nandyan siya para sa atin. Na kahit anuman pong problema sa buhay natin, humiling po tayo sa Kanya. Napakarami po tayong nilikha niya na hihiling. Pero binibigay po niya lahat ng ating mga kahilingan sa ating mga problema sa buhay. Dito po sa John 9:11, sabi niya, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and through the world was made through him. The world did not recognize him. Nung pinanganak si Jesucristo, ay hindi po siya ni-recognize. Di po ba? Hindi siya ni-recognize na takapagligtas. Mga kapatid, magbibigay po ako ng isang example nga parang yung tayo po is kunwari manliligaw tayo, di ba? Manliligaw tayo sa isang babae. Sa una, hindi tayo i-recognize, di po ba? Pero pagdating ng panahon na makikilala natin ang isang tao, ay doon natin makikilala na siya ay totoong magmamahal sa atin. Ganon din po yung pananampalataya natin na sana yung pananampalataya natin kay Jesucristo ay lumalim pa. Dahil po yung kapanganakan niya na December ay napaka-importante. Dahil tayo mga Kristiyano, nire-recognize natin siya as tagapagligtas. Dahil sabi niya rito sa Corinthians 15 verse 17, at ngayon pinapaalala ko sa inyo, mga kapatid,
Ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananagan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na ngalaman kung kayo'y sumasampalataya na di inisip ang inyong sinasampalatayaan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo, namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasaad na kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya ay napakita kay Pedro saka sa labing-dalawa. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Bagamat patay na ang ilan, at napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Alam niyo, yung kwento na to, yung pagkamatay ni Jesucristo at siya ay sa pangatlong araw siya ay nabuhay. Dahil po yung kanyang pagkamatay ay nagbayad sa ating mga kasalanan. At pero napakahalaga po dahil po kahit po siya ay ipinako sa krus, nandyan po lagi sa atin. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Dahil po sa pangatlong araw ay ito yung pinakamagandang balita. He is the only way to make us children of God if we believe that He died for our sin and on 3 days He rose again. Ito yung napakagandang balita, Panginoon. Mga kapatid. Dahil po ang Diyos nagsakripisyo siya para sa atin. Pero sa pangatlong araw, siya ay nabuhay para sa atin pa rin. Hanggang ngayon, na yung kanyang pagsasakripisyo is hindi po nasayang dahil po nandito tayo upang manampalataya sa Kanya. Yung pananampalataya natin, yun po yung magliligtas sa atin. Mas laliman po natin yung pananampalataya natin. Kasi po, sabi nga niya, na yung naniniwala sa akin ay liligtas ko. Kaya napaka-importante po yung pananampalataya. Yung pananampalataya natin sa buhay. Na wag po natin wawalain yon. Dahil po, yun po yung tanging paraan para mailigtas tayo at mapunta po sa mabuti. Ituro po natin sa ating mga anak, mga apo, na sila ay wag mawalan ng pananampalataya sa Kanya. Dahil po yung si Papa Jesus ay pumunta dito sa lupa upang tayo'y makasama. Alam niyo po, yung tulad nga sabi ni Pastor, nung 13 years na akong nandito sa San Juan de Mata. Pag umuwi po ako, nagbabakasyon, pag
pumupunta kami ng San Jose, nakikita ko po to, United Methodist Church, itong St. Paul. Sabi ko, balang araw magsisimba ako dyan. Oo, pupunta kami ng San Jose, sinabi ko yung kay misis ko. Kaya sabi ko, ma, balang araw magsisimba ako dyan. Sabi ko sa kanya. Ngayon po ay nagkatotoo. Siguro yun po yung tinats ni Jesus sa akin na sabi niya, o sige, yung hiling mo ibibigay ko. Plines niya ako, sige, nandyan na yung St. Paul, magsimba ka anak. Kasi alam nyo, napakatagal ko sa Taiwan, naghahanap po talaga ako ng church na Methodist. Meron po ako nakita isa. Alam nyo po ba na hindi po, kahit po napakahirap, tumuloy po ako. Ang salita nila, Chinese, hindi ko maintindihan. Pero sabi ko, hindi naman yung salita ang pinunta ko rito kay Jesus. Sabi ko sa kanila. Alam nyo, kahit saan po tayo mapunta, lagi po nating iisipin na ang Diyos nasa atin. Pumunta dito sa lupa upang makasama tayo, mga kapatid. Kahit anong pagsubok sa buhay, isipin natin nandyan siya. Kaya nga, pinanganak siya at pumunta dito sa lupa para sa atin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit anuman pong problema na darating sa ating buhay. Lagi po tayong manalangin sa Kanya. Kung yung hinihiling po natin hindi po maibigay ngayon, bukas, o kaya sa susunod na taon, mag-pray po lagi tayo. Dahil po hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Lahat po ng hiling natin, ibibigay niya. Ibibigay po niya. Kasi nga, ang Diyos, pinanganak po siya para makasama tayo dito sa lupa. Sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, ako din napakaraming pagsubok sa buhay. Pero lagi po akong nagdarasal. Kung may mag-asawa, itong 2023 napakaraming pagsubok po sa amin. Lalong-lalo na po sa aking asawa. Siya po ay naoperahan dahil po na ectopic siya. Pero sabi ko po sa kanya, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi po, sabi ko sa kanya, na ang Diyos laging nandito sa tabi natin. Nandito sa tabi natin, sabi ko sa kanya. Nakikita ko po siya na umiiyak dahil po napakahirap. Una po, nakunan, pangalawa, naoperahan. Napakahirap po. Pero sabi ko sa kanya, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Yun lang po yung kinakapitan namin, na ang Diyos ay nasa atin. Nasa atin po ang Diyos. Kaya ako po'y nagpapasalamat dahil po binigyan niya kami ng sign upang makagawa po ng isa pa sanang anak. Pero sabi nga namin na hindi pa yon yung ibibigay niya. Kaya nga, nung binigay ni Pastor yung teksto na ito, is binasa ko. Na He came
to bless. Alam nyo, naisingit ko na ikwento yung nangyari sa amin dahil nga yung tema natin, He came to bless. Dahil po, binigyan kami na sign dahil po kami po ay may edad na mahirap na makapagbuntis sana. Kaso, ang Diyos, binigyan niya kami ng sign na magkaroon pa ng anak. Kaya doon po kami nagpapasalamat. Yung sign na yon ang pinanghahawakan po namin. Malay nyo, 2024, di ba, ibigay na niya yung kahilingan namin. Di ba? Kaya, lagi po kaming nagdarasal. Lagi po kaming nagdarasal na sana ibigay na niya. Napakaraming pagsubok sa buhay natin. Pero wag natin kalimutan na sinasabi ko na ang Diyos ay nandyan lagi sa atin. Kahit anuman pong sakit ang nararamdaman natin, ay wag nating walain ang pananampalataya kay Jesucristo. Dahil po siya ang magbibigay sa atin ng lunas, lahat ng mga problema at kasakitan sa ating katauhan. Alam nyo, ang diwa ng Pasko, napakasaya. Pero, minsan may kalungkutan tulad nga nung sinabi ni brother nung kahapon nga nung nag-preach siya. Pero, kapag ang Diyos nasa atin, mawawala yung kalungkutan eh. Mawawala yung kalungkutan sa buhay natin. Mananaig at mananaig po siya. Huwag po tayong bumitaw sa kanyang mga pangako at pananampalataya. Mga kapatid, sa pagkakataon sa ating buhay, makatanggap po tayo ng biyaya, tayo po'y magpasalamat kay Jesucristo. Dahil po, hindi natin matatanggap yon kung hindi dahil sa Kanya. Kasi siya po yung nag-flesh. Siya po yung nag-flesh. Tayo po'y manalangin. Mahal na Panginoong Yesus, marami pong salamat sa salita at na binigay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng mga pagkakataon, kasiyahan, Panginoon. Lalong-lalo na po ang iyong kapanganakan, Panginoon. Pakaingatan mo po kami, Panginoong Yesus. Patawarin mo kami sa mga nagagawa namin mga kasalanan. Panginoon, ikaw po ang magiging gabay namin sa darating na 2024. Pakaingatan mo kami ilayo sa lahat ng mga kapahamakan at sakit, Panginoon. Bigyan mo po kami na mas marami pang biyaya tulad po ng mga natatanggap namin ngayong taon na ito. Ito po ang aming dalangin sa tamis na pangalan ni Jesus. Amen.